Hallelujah! Good morning mga FB friends. A blessed morning everyone. Today is Wednesday. Pit sa 17 na no, sa bulan sa Abril, tuig 2024. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta ang matag usa? Once again, ang akong dakong pagpasalamat sa atong mga kaigsuonan nga nag-effort usab no kagahapong adlaw, naghatag og pagtagad no sa ato ang mga ginahimo usab dinhi no sa Facebook. Hallelujah! Salamat sa ato ang mga kaigsuonan no. Gusto lang nako pasalamatan ang matag usa nga nagpaambit kagahapon no. Doon na tay 28 shares, 139 views, 28 comments and 40 kabuok reactions. O kumusta ang matag usa no? Medyo gamay no ang ato ang mga responses kagahapon. Anyway, ang atong dakong pagpasalamat kay sa gihapon ang atong Ginoo ga-sustain kanato everyday no ug tungod kini sa grasya sa Dios. Amen pa mga igsuon no, makaingon ba ta it's by God's grace nganong nining mga orasa ni paghihapon kita no ug wala pa ang grasya sa Ginoo, wala pa ang iyahang mga pagtugot niini nga pukawon ta sa sayong kabuntagon, bag-oho na usab niya ang atong kusog no, maybe wala ta karon. But praise God no, by God's grace gayod mo nang miata adlaw-adlaw. Hallelujah! No, salamat sa matag usa nga kuan gayod nakig-uban kanato no view sa ato ang mga ginahimo dinhi, ang uban no naagyod gatubo gayod sila dina sa ilahang mga pagtuon no sa pulong sa Ginoo. I'm very thankful din na sa inyo, especially ang matag usa nga nagapadala gayud og mensahe. No, good morning igsuon nga Neil Rehas og niya pa. Good morning Pastor. Watching on your FB live. Thank you kayo Brad no sa mga subaybay sa atong mga ginahimo matag adlaw. No, thanking God also kay naay mga kaigsuonan nga sama ninyo willing magtuon, willing makisayod no sa mga pulong sa atong Dios. No, salamat Sister Olga, maayong buntag. Ug niya pa usab, blessed good morning to you, anointed man of God. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor nga kanunay pamantala sa iyang pulong for the expansion sa iyahang gingharian. God bless you more and more. Have a blessed day ahead everyone. Amen. Good morning Sister Olga, dalaygon ng Dios no sa tagsa-tagsa nga kinabuhi sa iyang mga katawhan o labi na usab kanimo. Salamat kanunay nga gadasig ka sa alagad sa Ginoo aron usab no nga madasig usab no ang matag usa dili lang ako, I believe no daghan usab ang madasig pinaagi sa mga paghimo nato niining maong mga buluhatona no. I believe the Lord also will bless you og daghan pa nga kahibalo to the point nga ikaw na usab no mo paambit sa pulong sa Ginoo using kani nga platform ang Facebook Live. Hallelujah. No, salamat sa mga kaigsuonan also dinha sa Rejoice nga kuan gyud no gaabante gyud no si Sir Margie and I believe ang akong wife pohon no si Almira, ang mga kaigsuonan si Brother Charlie, maybe si Brother Dan no kabalo ko daghan ang pwedeng gamiton sa Ginoo as long as willing kita, available kita no, walay imposible sa atong Ginoo. Siya ang atong kauban. Usa salamat si Sir Olga sa kanunay usab nimo nga pakig-uban dinhi kanato sa atong buntagon nga buluhaton. Oo, maayong buntag no sa atong mga kaigsuonan. Again, today is Wednesday, adlaw nga ang ato usab no nga naka-schedule nga prayer and fasting. So salamat sa mga positibo kaayo nga mga kaigsuonan nga makigduyog kanato sa ato ang weekly nga panagtigom usab no. Salamat kaayo sa inyuhang kinabuhi. Hallelujah. Oo, kinsa pa ba no? Almira is watching. Pastor Robert Maraporio is watching. Thank you no sa ako ang mga kauban dinha sa pagtuo. Hallelujah no. Not just watching kundi mo share pa, mo comment pa no or mo react pa dinha no sa ato ang mga ginahimo para sa Ginoo no. Himuon nato ni no mga igsuon labi na
natay makita mahibaw-an nga mga gakogi nga mga kaigsuonan, no, bisan ang simple nato nga like din ha, no, it matters. Amen. So dalaygo ng atong Dios ning kabuntagon samtang atong padayunon usab, no, ang ato ang mga lessons din na sa kinabuhi ni David. Nasayod ta mga igsuon, no, si David usa ka pinili, no, an anointed also nga hari sa Israel, no, dito sa iyahang dapit diin ang iyahang kinabuhi, no, nahimong kapanaminan apan bisan pa man niana, no, nag-experience siya og daghan nga mga struggles sa kinabuhi and even injustice, no. Mao na karon ato ang giuluhan ang ato ang pagahisgutan og injustice is real, no, tinuod na adyoy mga tao mga igsuon nga moagi niini. Oo, dili lang na, no, di na sa atong personal nga kinabuhi, but sa tanan nga mga anggulo usab sa kinabuhi, no, maybe sa ministry, no, ang uban din na sa ilang trabaho, no, daghan kaayog mga injustices nga gakahitabo karon sa atong palibot. I believe tanan ta naka-experience ni ining mga unfavorable nga klase sa situation. Oo, no? But ang ato ang pagaisgutan karon mga igsuon is ang kinabuhi ni David, no? Actually ikatulo na nato ni nga adlaw karon nga nagsagunson ta og tuon sa kinabuhi ni David. Kay nasayod ta ang bisag na ilhan si David as usa ka great nga king or bantugan nga hari, pero bag-o pa man siya nahimong bantugan, miagi siya, no, og daghan nga mga pagsulay. Of course, sa iyang pagkabatanon dito kang Goliath. Oo, nga mao kadto ang naghimo or ang rason nga anong na-threaten ang hari, ang unang hari sa Israel nga mao si Haring Saul. So today mga igsuon, ang prayer na usab ni David, no, kay kabalota nga gadangop si David dina sa iyang Ginoo nga mauusab ang atong Ginoo karon nga si Kristo. Amen ba, no, mga igsuon? So sit back, no, sa atong mga igsuon din ha og atong tukion ang injustice nga na-experience ni David. Then he prayed, no, ang inyuhang Bible abrihi din ha mga igsuon, no, sa Psalms chapter 7 verse 1, no, og ang magsunod nga mga bersikulo. I come to you for protection, O Lord my God. Save me from my persecutors. Rescue me. Hallelujah. Dayon mo lukso ta mga igsuon sa verse 8. Noon sa po'y gidugang dinha, the Lord judges the nations. Declare me righteous, O Lord, for I am innocent, O Most High. Let us pray. Father in heaven, once again, ania kami ning sa iyong kabuntagon. Mapasalamaton Ginoo sa imong gihimo kanamo ug sa imo pang paggahimuon. Yes Lord, every day Ginoong Dios gasagubang kami sa kinabuhi. Nagkalain-lain ang dagway sa kinabuhi sa imong mga katawhan. But Lord, we know na ikaw ang source sa among panabang. Yes Lord, even ang mga injustices nga gakahitabo dili lang sa among kinabuhi, but sa kinabuhi usab sa among mga kaigsuonan. Lord, doon na kami Dios, ug ikaw ka na amahan nga langit nun, ikaw ka na o Ginoong Jesucristo, pinagi sa pagbuhat sa imong balang espiritu, nganong kami Lord makalingkawas. Nganong kami makahimo og mga choices sa kinabuhi. Apan Ginoo, today, tudluin na usab kami pinagi sa imong mga pulong. Lord, atagi kami Ginoo og maayong panabot. Ginoong Dios, lig-una ang imong mga katawhan pinagi sa imong pulong. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Og amen. Hallelujah. Salamat no sa mga nagdugang pa og mga comment din na, no, basahon na to na later ang inyong mga dugang pa nga mga comments. Mga igso, no, salamat sa 8 viewers na to karong mga orasa, no. Praise the Lord. Sa inyong mga kinabuhi, magpapadayonon lamang kita, no, sa atong mga pagtuon. So, mga igsoon, ang chapter 7 verse 1 sa Psalm, no, usa na usab, no, kasalmo ni David nga nagpakitabang siya sa Dios because doon na siya source, no.
Mao ni ang nakanindot mga igsuon kanang kabalo ta asa ta duol, no kinsa ta dangop. Kay ngano sa kinabuhi naagid tay mga agi-agian. Tanawa kinsa ang source ni David. I come to you for protection, O Lord my God. Tanawa igsuon. Nangayo siya pakitabang. Dito siya dangop dayon sa Dios. No, ang mga salmo igsuon dili lang ni siya basta nga awit. But it's a written or mga nasulat nga mga life experience sa mga tawo nga niagi og mga problema sama sub nato karon. Mga tawo nga dunay mga kaagis kinabuhi, nagmadaugon sila, no, or maybe nahitabo nga nakasala sila, ilahang gisulat ang ilahang mga life experiences, no? Praise God. Kay dunay mga sama niini. So ang mga salmo mga igsuon labaw pa ni, no, sa mga awit. Kasi ang atong pagkaila sa mga salmo is a song or sa kinikabalak. But again, labaw pa din na, no, ang mga salmo. Duna ni siya mga experience sa mga katawhan sa Dios nga nagmadaugon sa kinabuhi tungod kay dunay Dios nagatabang. Hallelujah. No, ang chapter 7 verse 1, once again, I come to you for protection, O Lord my God. Save me from my persecutors. Rescue me. Wow. No, grabe nga kaning dakong pagsalig kay nasayod ang maong salmista nga kun siya lang dili niya kaya. No, himuon ang pagluwas sa iyahang kaugalingon. Because David igsuon daghan siya giagian nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Kabalo siya, dili niya kaya. Even ang hari mismo, no, nga iyahang gialagaran ng iyang gitawag nga agalon, his master. No, iyahang actually iyaha kadtong ugangan, no, si Solomon. Si Saul, no? Mga igsuon, dunay gibati ang hari nga si Saul, no? And mao ni siya ang danger, no, karon sa bisan sa tao kasi daghan klase karon nga atong bati-bation tungod usab sa mga reactions sa mga tao sa atong palibot. Amen ba? No? Usahay kita karon affected ta because sa decision nga gihimo sa mga tao sa atong palibot, and even our decisions mo affect ni siya ngadto sa kinabuhi sa uban. Amen ba mga igsuon? No, isipon nato ang una natong gisgutan about the life of David is when iyahang napatay niya ang katong Goliath, no, katong nagpasipala sa Dios sa Israel, katong gahagit-hagit, no, sa mga katawhan sa Dios. Nga iyahang gusto niya pakigbatukan, gusto niya i-prove, no, si Goliath nga siya ang champion. But igsuon sa tawhanon pwedeng magpataas ang tao. Pero dinha atubangan sa Dios, no, dili nato kaya pasipad-an ang Dios. Especially the God of Israel. No, kabaluta karon mga igsuon, ang Israel is under attack, but still ang Dios sa Israel sa gihapon ang ilahang magtatabang. Ang Dios sa gihapon ang ilang deliverer, ang ilahang rescuer. Hallelujah. No, tanawa igsuon, kung giunsa pag-ampo ni David, I come to you for protection. Usa ka hari or before pa man siya nahimong hari, no, because of jealousy, because dunay nahadlok nga ang iyahang trono ilugon sa iyaha. No, mao ni ang danger mga igsuon kung ang tawo mohimo na gani og mga desisyon kay tungod, no, for mga reasons niya usab nga because of that gitawag nga feeling of jealousy, feeling of fear, no, mao ni ang kurat karon mga igsuon. Magpanghadlok na kita nga basig ilugan ta. Hello? No, mao ni ang danger karon even sa sulod sa church. Pag dili na gani ta kabalo mo mulantaw sa himuon sa Dios, no, didto sa iyahang or sa mga pinili sa Dios, di na ta kabalo mo recognize nga ang Dios gapamuhat sa kinabuhi, dinha karon ang
jealousy mo come in. Dinha karon ang injustice mabati sa uban. Hallelujah! No? Si Saul igsoon na-threaten siya because si David no nisikat na pag-ayo. No, in Samuel, no, palihog ko din na 1 Samuel chapter 18 verse 7. No, mauni ang feeling igsoon ni King Saul. This was their song. Ingon pa ang 1 Samuel 18:7. Saul has killed his thousands and David his 10,000s. The reason ngano na-threaten si Saul, ang unang hari ang pinili sa mga katawhan, no, because sila man to ang gusto nga magkaroon sila hari, gitagaan sila sa Dios ug hari. Og karon ang hari nga wala makapugong sa iyahang gibati, mao ni ang danger timan-an nato always. Pag naa na ganining feeling of jealousy, feeling of fear, no, mga feeling nga ilugan na ka og something, no, mao ni ang kurat, no, dinha sa sulod sa ato ang mga bisan sa tiguman, no, ibutang na lang nato sa church nga context. Mao ni ang danger karon igsuon. Injustice ang bation sa uban. No, because sa mga sipyat na nga mga desisyon nga pagahimuon ni adtong naay negative nga gibati. Hallelujah. O ni mga igsuon karon, no, bisan pag unsa ka ka-anointed. Oo. Pero kung i-entertain nato or i-entertain sa mga tao ang mga negative nga mga feelings, dunay negative usab kana nga effect ngadto sa uban. Isipa daw na igsuon, no? Pinaagi lang sa usa ka awit na usab ang huna-huna ni Haring Saul. No, yes, hari siya. Naa siya mga gina-conquer. No, naa siya mga ginaagian nga mga ginabuntog niya ang mga lugar. No, aron maangko niya kasi inana sa una ang ilahang mga, no, ang ilahang pagkahari ga-conquer sila aron mulapad ang ilahang kingdom. So, igsuon sa dihang nipasok na nga ni serbisyo na si David ngadto kang Haring Saul as a young nga usa ka warrior, no, sa iyahang panahon kasi, no, nahitabo nga napildi na ni David si Goliath. Didto na igsuon, no, nagmapadayono na ang Dios sa pagpamuhat sa kinabuhi ni David. Now comes ang jealousy ni Haring Saul. No, pinaagi lang sa usa ka awit mga igsuon na bag-o ang dagan sa hunahuna sa hari. Didto na nag-create, no, na anay comparison between the king, the reigning king nga si Saul ug ang batan-on nga warrior nga si David. Nasuko na ang hari because ang kredito napunta na didto sa iyahang alagad nga si David. No, mga igsuon, kuyaw kaayo ang negative nga kasing-kasing. Negative nga huna-huna. Mo resulta kini igsuon bisag naay mga gatumaw nga successful, naay mga nagagula or nagaresulta nga maayo, no, dinha sa gisakupan ba nimo ang kuyaw kung ang usa ka leader, no, mubati na siya aning jealousy. Og daghan ingon ni anak karon, even sa church. Pag naa na gani somebody erase ang Ginoo, naisipa daw, kung ikaw isa ka leader, di ba ga-pray ta para sa ato ang mga gipang sakupan or somebody nga nagapailalom sila under our care, di ba ga-pray ta sa ilaha? Ug sa dihang mutubag ang Dios sa atong pag-ampo, then ma-threaten ta, mubati tag fear, noon sa klase na nga prayer. Hello? Real talk ni. And I believe daghan nga mga katawhan karon, no, mga kasimbahanan karon ga-suffer because of jealousy. No, because hadlok sila, threatened sila ng ilahang posisyon. Basig somebody na
ang mo take over. Umauni ang nahitabo kang Saul. No, na-jealous siya. Kay ngano, basin ang akong trono. Basin ang akong posisyon. Dili lang ni sa church, sa trabahoan, naausab ni dinha sa politics, no, dinha sa sulod sa balay. Tanan anggulo sa negosyo. You see, unsa ang gakahitabo karon? Nganong naatay daghang mabati karon injustice. No, naatay makita karon, grabe, para ingon ato lang. Inana na dayon ang nahitabo. Ngano, dili nila kaya to ang idea, di nila ma-welcome ang idea aning usa ka tawo or unsa ang pagtuboy sa iyas mga tao. Mao ni ang kurat, mga igsuon. Mao ni ang kuyaw, no, nga mahitabo sa balay, dina sa atong trabaho, sa atong negosyo, dina sa politika, dina sa sulod sa simbahan. Hallelujah. Mao ni karon ang kuyaw, mga igsuon. No, kani nga attitude, hadlok, kawad-an og posisyon. Hadlok nga ang titulo nga iyang gikuptan maagaw sa uban. No, sa klase na nga mga hunahuna igsuon. No, unsa klase na nga klase sa thinking. Kawad-an ka? No. Labi na sa pagpamuhat para sa Dios, no, walay kawala dinha. Pag naaga ni erase ang Ginoo, naaga ni siya gustong mahitabo sa ministry, musugot kag sa dili, mahitabo ug mahitabo gayud kana. No, mao nang daghan kayog churches karon, no, sad to say. Daga mga churches karon, nangaraan na lang ang mga kaigsuonan, no, ato na lang ingnon ang mga members, no, ibutang na lang nato ingon ana mga igsuon. Di na sa mga kasimbahanan, nangaraan na lang, wala gina-disciple, walay proper nga mentoring. Kay ngano, because basin og mailugan ko og, diba, og posisyon, basin og mutumaw mas bright pa ni nako. You see, mao na ang mahitabo, mga igsuon ko, kung naay jealousy. Mahitabo usahay ang injustice. Mao nay kaagi ni David. Mao na ato ning ginatun nga dinha sa kinabuhi igsuon, doon na joy mga tao nga gakahadlok sila. They fear of losing ang ilahang mga posisyon. No, remember, mga katauhan kita sa Dios. Hello, mga pinili ta, no? Ato ang gi-embrace ang Christianity. Amen ba, mga igsoon? Atong gi-embrace nga dinha sa mao nga ato ang gitiguman ang Ginoo mamuhat diha. Hallelujah! You see, ang gingharian sa Dios mo na, we should be living in God's kingdom. God will raise up, no, mga leaders. Hallelujah! Kuyaw kaayo mga igsuon, pag naay attitude sama ni Saul. No, mubati ka nga, unsa naman ni? Diba? Mga igsuon, kabalo ba mo in verse 12? Oo, dinha gihapon. No, in 1 Samuel chapter 18 verse 12. Saul was then afraid of David, for the Lord was with David. Aminaw mga igsoon. Saul, ang hari, was then afraid of David, for the Lord was with David, and had turned away from Saul. No, gibiyaan na sa Dios si Saul. Kay ngano, because sa iyahang attitude, dili na siya kasaligan sa Ginoo. Gapatigbabaw na sa iyaha ang iyahang self. You see? Dinha sa gingharian sa Dios, pag kaugalingon na gani, nimo ang imong ginalantaw, ang imuhang reputation, ang imuhang mga principles. Pag dili na gani, ang Dios ang sentro dinha sa ministry, or dinha sa imuhang gidumalahan, whatever ang imong gidumalahan karon, diha karon igsuon. Very clear, nag-ingon ang Bible, the Lord turned away from Saul. The Lord turned away from Saul. No, kay ngano, nahadlok naman. Imagine, hari, ikaw ang naa sa ibabaw. Hadlok ka sa imuhang alagad. You see,
attitude na, kasing-kasing na, mo na'y kuyaw. Pag ang usa ka leader magmapadayunon ka na nga kinaiya, walay improvement. Tanawa ang ministry, di na mo kusog. Magpabilin ra na siyang hinay. Magpabilin ra ng ingon ana, daw pirmi, ikaw ang hari. Hello? Igsuon, we belong to the kingdom of God. Usara ang hari din ha, ang Diyos lamang. Hallelujah! No, it's only Jesus igsuon. Tanawa, unsa pa'y mahitabo sa tawo igsuon, kana ganing mapraning. Tanawa si David, mga igsuon. No, diri sa chapter 16, 1 Samuel chapter 16 verse 14. Now the Spirit of the Lord had left Saul. Tanawa, gibiyaan na si Saulo sa Espiritu sa Dios. And the Lord sent a tormenting spirit that filled him with depression and fear. Tanawa, igsuon. Espiritu nga, unsa ni sa Bisaya, no? Tanaw na to ning tormenting spirit. Unsa giingon ni ining higayuna, gibiyaan na si Saul sa Espiritu sa Ginoo o gihasol siya sa daotang espiritu gikan sa Ginoo. Tanawa igsoon unsay mga gasunod nga mga teksto. Miingon kang Saul ang iya mga sulugoon. Kining daotang espiritu nga gikan sa Dios nagsakit kanimo. Sugo ang imong mga sulugoon nga aniya sa imong atubangan sa pagpangitag tao nga maayong mutugtog sa alpa. Unya kun samukon ka sa daotang espiritu nga gikan sa Dios, tugtugon niya ang alpa og mamaayo ka. Kusa mingon si Saul pangitag tao nga maayong mutugtog og alpa og dad-a siya nganhi. No, tanawa mga igsoon. Usa sa mga batanon miingon, nasayod ako nga usa sa mga anak ni Jesse nga taga Bethlehem maayong mutugtog og alpa, batanon pa siya, isog, ugdang nga manulti, maayog barog og nag-uban kaniya ang Ginoo. Wow. Tanawa igsoon na. Busa nagpadala si Saul og mga tawo ngadto kang Jesse aron sa pag-ingon, paaria ka nako si David nga imong anak ang magbalantay sa mga karnero. Nagkuha si Jesse og usa ka asno nga gikargahan og panog, usa ka botilyang binog, usa ka nating kanding ug iya kining gipadala ni David ngadto kang Saul. Si David miadto kang Saul ug mialagad kaniya. Nagustuhan pag-ayo ni Saul si David ug gihimo siyang tigdala sa iyang hinagiban. Unya gipahibalo ni Saul si Jesse magpabilin din ni si David aron magalagad ka nako kay nakauyon ako kaniya. Matagigayon nga hasulon si Saul sa daotang espiritu nga gikan sa Dios, mukuha si David sa iyang alpa ug mutugtog niini ug maulian si Saul kay ang daotang espiritu mubiya man kaniya. Hallelujah. Tanawa igsuon no, kung unsa kining espiritu nga gihatag usab sa Dios, no? Mao ni ang danger karon igsuon. Kung ang tawo magbato nag-fear, magbato na aning mga jealousy, as certain spirit, no, ang mo takboy. Oo, nga mauna to'y mo hatag og kalibog, mo hasol, even ang hari nga si Saul. Gihasulan siya ni ining mao nga espiritu. Hallelujah. Tanawa bagod na mga igsuon. Unsay mahitabo sa tawo nga anong muhimo siyag mga dili mao nga mga actions tungod kay dili mao ang iyahang mga decision. Balikan na to adto ta sa verse 1. No, sa same nga chapter 16 verse 1. Now the Lord said to Samuel, ato sa aning sa Bisaya ta mga igsoon, no? Kay mas nindot ang Bisaya. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel? O naglana ang imong sudlanan nga sungay ug lakaw ngadto kang Jesse nga taga Bethlehem kay gipili nako nga hari ang usa sa iyang mga anak. Si Samuel mingon, unsaon ko man pag-adto kun masayran kini ni Saul, patyo niya ako. Apan giingnan siya sa Ginoo, pagdala og nating baka og kun pangutan-on ka ingna ania ako aron paghalad og mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Og dapita si Jesse sa pagtambong sa paghalad kay dito sultihan ko ikaw sa angay mong buhaton. Og dihugi ang tawo nga akong itudlo nga mahimong hari. Gituman ni Samuel ang gisugo kaniya sa Ginoo og miadto siya sa Bethlehem. Nagkurog
nga misugat kaniya mga kadagkuan sa syudad ug miingon kaniya, kalinaw ba'y imong tuyo kanamo? Mingon siya, oo, ani ako aron paghalad og mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Hinluin ninyo ang inyong kaugalingon og tambong kamos paghalad. Unya gisultihan usab niya si Jesse ug ang iyang mga anak sa paghinlo sa ilang kaugalingon ug gidapit niya sila sa pagtambong sa paghalad. Sa pag-abot gayud nila nakita ni Samuel ang anak ni Jesse nga si Eliab. Nagtuo siya nga ang diha sa iyang atubangan mao ang pinili sa Ginoo. Apan ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya mo'y akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao kay ang tao kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Unya gitawag ni Jesse ang iyang anak nga si Abinadab ug iyang gidala sa atubangan ni Samuel. Si Samuel miingon, dili usab siya mao'y gipili sa Ginoo. Unya gidala ni Jesse si Sama sa atubangan ni Samuel ug miingon gihapon si Samuel, dili siya mao'y gipili sa Ginoo. Ug gidala ni Jesse sa atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak. Ug si Samuel miingon dili kini sila'y mao'y gipili or napili sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel si Jesse, ora ba kini ang tanan nimong anak? Si Jesse mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero, giingnan ni Samuel si Jesse, pakuha siya. Dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Jesse ang kamanghuran, pula-pula siyag naong, nindot siyag mataog guwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, sige, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong gipili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana ug iyang gidihugan si David. Atubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang Espiritu sa Ginoo og nagpili or nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Hallelujah. Mga igsuon, noon sa may makuha nato usab niini nga ang Dios do na gayoy pilion. Dunay choice ang Ginoo. Ug ang iyahang pilion no maugayod kini ang atagan usab niyag pabor. O na no dinha sa ministry ako pagpahimang no lang ni. Labi na sa mga church nga mga leaders. Musugot kag sa dili na ay erase ang Ginoo. Na ay pilion ang Ginoo. Dili man siguro mupuli nimo, pwedeng katimbang nimo dinha or pwede sad ang maong mupuli nimo. Ayaw isipang nga ikaw ang aktor dinha sa sulod sa simbahan or ikaw ang labaw kanunay dinha sa sulod sa tiguman or whatever ang mga paningkamot na to, no, sa politics, sa business or whatever. No, timan-an nato, the Lord will raise up mga panibago nga mga leaders. Muna no, dili ko gaingon nga pagbantay mo mga leaders kung dili pagmatngon mo. Magmatngon ta, no, kay dili kita ang aktor sa sulod sa ato ang mga tiguman sa trabaho or asa pamanta unta aning kinabuhia. Mga igsuon ko, dunay maayong plano ang Dios. Timana nato na dili lang ang maayong plano himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi or sa ako naapay daghan nga gasunod sa atoa. No, mauni karon ang reason kung dili ta kabalo mo surrender, di ta kabalo mo dawat sa kamatuoran nga the Lord will raise up mga bag-o nga mga galamiton niya dinha sa sulod sa simbahan or whatever nga mga paningkamot, dinha mo come in ang mga wrong nga mga decision. That's why ang injustice na experience ni David. Nga even ang iyahang kinabuhi gitinguha na nga patyon niya, no, si David. Hello. Tanaw na to, pila nakakabok ang imong gihunahunaan karon, no? Leader sa church, pila nakakabok ang imong gikasinahan sa sulod sa simbahan. Nga every time pag naay mga baguhan, mutingog, bag-o pa kayo, pabilib dayon o sa inana ang mga feelings sa abang mga leaders. Yes, mga tinuod ni igsoon nga mga panghitabo. No? Kay abig baguhan pa, bagito, no, gitawag nila mga newbie
mga unsa pa na mga freshmen, bag-o pa lang, dili na dayon ka gusto palupig. Mao ni ang problema igsuon, diri ang downfall ni King Saul because of jealousy, because of fear. Mao na igsuon ang naglead sa iyaha to multiple attempt nga gusto na niyang patyon si David. Kaya nga dili na mao ang iyahang gihimo nga desisyon. Gusto niya patyon, gusto niya kanang bangkawon si David mga igsoon. Lantawon nato sa 18:11 sa Samuel. Noon sa pay giingon, no, Samuel 18:11. And he suddenly hurled it at David, intending to pin him to the wall, but David escaped him twice. Gusto niya bangkawon. Gusto niya, no, og sa ato pa ng targeton si David, og gibangkaw niya si David. Kay buot niyang tuhogon si David diya sa bungbong apan sa duha ka higayon nakalikay si David. You see, what happens igsuon kung magpabilin ang kasuko? No, og nila pa, justice will be served. Pero igsuon, dili justice ang na-serve, but injustice ang nahitabo. Didto kang David, samtang gialagaran ang hari, gina-entertain niya through music, ginahatagan niya kadaugan ang gingharian sa Dios nga mao ang Israel. Dunay mga leader, dunay hari nga ang ilang hunahuna kompetensya ni. Problema lang ning bataan ni. You see, ang danger karon mga igsuon, pero kapugngan ba ang pinili sa Dios? Dili kapugngan ang pinili sa Dios. Mao na kaning mga di kabalo mulantaw sa mga himuon sa Dios. Abi nilag ilaha ang ministry. Abi nilag ilaha ang buluhaton di sa sulod sa simbahan. Dili ka malipay ana nga naana kay katimbang. Nanay mga somebody gamiton ang Ginoo, mga newcomers, mga bag-o leaders ang i-raise sa Ginoo dinha sa atong mga pundok. Dili ta malipay ana. Ako lipay kayo ko ana as a leader today. No mo nang gusto ko discipleship, mentoring, ginatudluan. Ang problema lang po do sa karon ang mga ginatudluan ingon ana ba pod ka willing. No, pero naatay choice igsuon. Pero kabalo mo, balik ta no sa ato ang chapter 7 verse 1. Asa palaban si David mga igsuon. No, chapter 7 verse 1. I come to you for protection, O Lord my God. Kabalo siya, in danger na siya. No, ang iyang kinabuhi, ginapangita siya. Aduna nay pursuit dito kang David. Nagtigom na ang hari, 3,000 ka mga sundalo, aron lang patyon si David. Tinguhaon ang kinabuhi ni David. But look at David igsoon. Tanawo na to karon ang kinabuhi ni David. No, kato kaganina akong gihisgot, intro lang to. No? Unsa karon ang choice ni David? Unsa iyang gihimo? Unsa iyang gidesisyon igsuon? Mas gigusto ni David karon. No, sa 24 verses 5. Verse 5, apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. No, tanawon daw nato ni mga igsuon kung unsay gibasulan ni David. Because do na siya'y higayon. No? Balikan lang nako ang verse 1. No? Tanawon nato unsa ang choice ni David bisan sa injustice nga gihimo sa iyahang hari. Unya, sa pagbalik ni Saul gikan sa iyang pagpakigubat sa mga Filistihanon, gibalitaan siya nga si David atoa sa kamingawan sa Engedi. Busa nagpili siya 3,000 katawo sa Israel o gipangita niya si David dito sa kabatuan nga puy anag ihalas nga mga kanding. Unya miadto siya sa mga turil sa karnero nga duol sa agianan diin may langob og misulod siya niini tungod sa sugo sa lawas. Giingnan si David sa iyang mga tao, ani ana ang higayon
nga giingon sa Ginoo kanimo nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway ug ikaw nay mahibaloon sa ibuhaton nimo kaniya. Niining higayon na si David o ang iya mga tao naglingkod sulod sa kinasuokan sa langob. Unya mitindog si David og sa hilom giabisan niya ang biste ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Gingnan niya ang iya mga tao, dili buot ang Ginoo nga patyon ko ang akong agalon kay pinili man siya sa Ginoo. Pinagi niini. Nadani ni David ang iya mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya mitindog si Saul ug mobiya sa langob ug mipadayon sa iyang lakaw. Igsuon, usahay tungod sa injustice nga imuhang na experience gusto nimo balusan na ang mga tao. Tama ba? Usahay atong ginaingon, may rag mainani ka, may rag mainana ka. Diba? Usahay manggawas atong baba ang mga dautan nga mga pinulungan because dunay gihimo nga dili maayo ang mga tao sa atong palibot. Tama ba? No, this is real talk. Naidaghang mga tao karon kay gihimuan silag daotan, balusan nilag daotan. Kini nga higayon in chapter 24 sa 1 Samuel mga igsoon, gikan sa verse 1, doon na higayon si David, but he chose not to commit sin. Gipili niya ang dili paghimo og sala. Kay ngano, dili niya gusto. Dili niya gusto nga ang pinili sa Dios sakiton niya. Hallelujah! No, pero karon igsuon, mga tao karon walay gipili. Tanan palabtikag istorya, tanan, di ba, himuag daotan. Ang uban naghandom pa, may rauntag mamatay, may rauntag magsakit, may rauntag matumba sa unahan. Hello? Mao ni ang realidad igsuon. Pero samantala si David didto sulod sa langob, dunay chance aron patyo niya ang hari nga iyang gialagaran igsuon nga mao si Saulo. Samtang didto siya sa langob, he decided, no? Sa iyang kasing-kasing, dili niya himuan og dautan ang iyahang agalon. Hallelujah! No, sana all. No, ingon ana mag-isip ang mga tawo karon. Dili mo pasakit, dili mo himog daotan, batok. Labi na dito sa alagad sa Dios. Pero mga igsoon, makaingon ba ta nga sa atong kinabuhi karon? Posible ba? Nga because of the righteousness na karon nga atong naangkon kay mga alagad or mga anak na mangkaata sa Dios by receiving Jesus Christ to be our Lord and Savior. So makaingon ba ka, is it possible karon sa imong kinabuhi nga magkinabuhi jud ka nga matarong? Nga bisag mautan ka og istorya na imong istorya i-istorya sa imo batok sa imuha, still mupili ka nga matarong ang imuhang kinabuhi or ang imong response na lang even sa mga minaot sa imuhang nga istorya. It's unfair, no, kang David. Ginapangita siya, dala pa ang daghang kasundaluhan. Karon kay patyon, karon ay higayon, mubalos, dili mubalos. Wow, igsuon. Noon sa klase ni nga kinaiya, pagkanindot nga kinaiya, nga mauunta ni mabatunan sa tanang Kristohanon karon. No, dili ta maghisgot og maot. No, say magkaingon tag nganong gisulat pa man ni sa Bible. Nganong nahitabo pa man ni. Kalami ra ibalos, kalami ra ihimog daotan, no, batok sa mga tao nga gapasakit nato. Pero si David, he chose not to commit sin. Mas gipili niya, dili ko magpakasala. Imagine, naana siya higayon, iya ganing giabisan or giputlan. Iputlan niya katong sanina sa hari, the robe of the king. No, iya nang giputol. Meaning, naana siya sa iyang tungod. Pwede na niyang himuon ang gusto niyang himuon sa iyahang hari, pero wa niya gihimo. Wow! Sana all pariha ni David. Nga dili mo himog, maot nga lakang batok sa pinili sa Dios. Amen ba, igsoon? No, siguro nakaingon kag,
makapangutana ba ka sa imong kaugalingon? Kano sa ba ko naghimog maayo? Sa dihang gihimuan kog maot, gibaslan akog maayo. When was the last time nga gihimuan kag daotan pero ang imong gibalos maayo? No, igsuon, do na tay manlalaban. Nga mao ang Dios. Let us read chapter or verse 7. No, ang mao gihapon nga kuan nga chapter no di na sa Psalms chapter 7 verse 7. Gather the nations before you, rule over them from on high. No, I'm sorry, dili mao akong napislit. 8 di ay. The Lord judges the nations. No, the Lord judges the nations. Declare me righteous, O Lord, for I am innocent, O Most High. Tanawa igsoon, balikon lang nato ang isa ka bersikulo. Gather the nations before you, rule over them from on high. The Lord judges the nations. Declare me righteous, O Lord, for I am innocent, O Most High. Igsoon, doon na tay Diyos, kasaliga na to, labing nasayod nga kita matarong, kita iyanang gimatarong. Mo nang makasalig ta niini nga Dios nga siya ang atong manlalaban. Declare me righteous, O Lord. No, usa ka paghangyo, Lord. Iipakita, ipadayag, no, at unsay giingon sa Bisaya ani mga igsoon. Ikaw o Ginoo ang maghuhukom sa tanang katawan, ipakanaog ang imong hukom, dapig kanako o Ginoo, sumala sa akong pagkamatarong o sa akong kaligdong. Mao ni mahinungdanon karon mga igsoon. Kabalota kung muduol ta sa atong Ginoo, no, nga kita usab nga gihimo na niyang matarong, magpabilin nga matarong aron duna tay ikaatubang sa Dios. Lord, declare me righteous. Lord, o Ginoo ang maghukom sa tanang katawan, ipakanaog ang imong hukom, dapig kanako o Ginoo. Tungod kay duna tay maayo nga choice nga gihimo. No, dunay righteousness nga atong gidawat. We receive Jesus Christ karon. Naangko na to ang righteousness now karon. Kay naa naman no ang righteousness kanato, makaingon usab ta sa Ginoo, Lord, declare me righteous. No, makasaligan ang Dios. Siya karon ang atong manlalaban. Rescue me, di ba? Ang giingon dito sa katong naay mga ga-persecute. Naa ba? Nakasulay ba ka ani igsuon? Naa ba ning persecution imuhang na sinati? I come to you. Dunay Dios, I come to you for protection, O Lord my God. Save me from my persecutors. Rescue me. Naay Dios atong manlalaban. Hello? Amen ba mga igsuon? No, makaingon ba jud ka nga ang Dios nimo imong manlalaban? No, si David dangop siya sa iyang manlalaban. Wala niya gibutang sa iyang mga kamot. Ang desisyon nga sakiton, ako aning balusan, kining tawhana nga gasigig sakit nako, sigig pasaring og istorya nako, sigig maot sa ako ang mga ginahimo, daw wala na jud ko'y gihimong maayo. Igsuon, doon na tay manlalaban. The Lord will save us. The Lord will rescue us. He is our deliverer. Amen ba, igsuon? O ni mahinungdanon karon. Doon ay Dios, Supreme God, the ultimate nga judge, nga nasayod, nakakita sa mga tao sa atong palibot, kinsay gahimo sa atoa og mga dili maayo. Kinsay nakakita sa atoa nga nagpabilin nga matarong diya sa iyahang atubangan. Igsoon, the Lord judges. Nakakita ang Dios sa mata gawi nato. Maayo man na or daotan, nakita na sa Dios. Bisan karon mo ingkag naka-experience kag injustice, ingnon ta ka igsoon, ingon ana ang sistema sa kalibutan. In this world, you will have troubles. Hello? Remember ninyo atong lesson kagapon, John chapter 16, verse 33. Diris kalibutan, you will experience troubles, sorrows, anxieties, persecutions, tanan.
Kita pa nga mga anak sa Dios ang ato ganing agalon. Persecuted dayon ikaw mo ingong kag wala kay persecution. Igsuon, very clear ang Bible ni ana. In this world, we will experience troubles. So karon kabaluta, dunay righteous God nga nakakita sa atong righteousness busa duol ta sa iyaha atong manlalaban. Hallelujah! He will rescue us. Kuhaon ta niya sa atong mga ginakuanan karon. Kalibutan, dunay injustice, atubangan sa Dios, dunay justisya. Karon kabalota, doon na tayo Dios. Atong manlalaban. Ang atong Dios nga mo dipinsa sa atua. Yes, igsuon. Siya ang mo atiman sa atua. Diba? We have to cast lang our cares din na sa iyaha. Kabalo na ang Dios. Ang importante karon kabalo lang punta kang kinsa ta igsuon dangop. Si David in Psalms 57 verse 9. No, tanawon nato mga igsuon unsa pay giingon diri sa Psalms 57 verse 9. Wala din ako na nabutang diri no. Anyway, that's Psalms 57 verse 9. Ang tud na mo tapos sa maong bersikulo unsay giingon diri, I will thank you, Lord, among all the people. I will sing your praises among the nations. For your unfailing love is as high as the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the highest heavens. May your glory shine over all the earth. No, tanawa igsoon unsa ang giingon sa maong salmista diri. Sa panahon sa atong mga injustice nga nabati karon or mga problemas kinabuhi, still we can worship the Lord our God. No, si David igsoon, he worshiped God. Bisan si Saul, no, bisan ang hari ginatugi siya, ginagukod siya. Wala niya tuguti nga ang problema maoy mo overwhelm sa iyaha. Usay kita karon no, ang problema mo'y atong ginatagaag pagtagad. But David, he worshiped God. Gitugutan niya nga ang iyahang pagdayeg sa Ginoo sangko sa kalangitan, sangko dito sa mga kapanganuran. Hallelujah. No, kita karon mga igsoon, asa ta pag naay mga ginahimo sa atua, la dito. Warawara din na sa Facebook. Mga Kristohanon, daghan kay gapakaulaw. Dinha magsigi og post og bisag unsa, naghatag na hinuon og kaulawan. Nahibawa na hinuon sa kalibutan. Nga naa kay gamayng problema, imo ra man unta ng problema nganong ang kalibutan nasayod naman. Higsoon, hello. Choose to worship God. Mas pilion pa hinuon nato nga mosimba kita sa Ginoo. Baliko na to ang mga bersikulo dinha sa Bisaya nga hubad. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, taliwala sa mga kanasuran. Daygon ko ikaw, taliwala sa katawhan. Misangko sa kalangitan ang imong gugma nga walay paglubad, ug sa kapanganuran ang imong pagkamaunungon. Ipakita diya sa langit ang imong pagkagamhanan, o Dios, ug ang imong himaya ngadto sa tibuok kalibutan. Lantawa igsuon no ang klase sa prayer. Lantawa ang klase sa expression. No nga kabalo siya nga dunay Dios labaw ni ining tanan. Hallelujah. Kabalo ang salmista. Musimba sa Dios. Bisan pa gimaot, gisakit na siya sa iyahang hari. Still he chose. No, he chose to worship God, exalting God. No, gituboy ang Dios. Gahatag sa gihapon, di ba usahay mga igsuon, lisod ang pagsimba sa Dios. Sa panahon sa kalisdanan. Tama ba? O na usahay no, tanaw ni mo mga igsuon. Pag nagani ginagian, wala na sa sulod sa tiguman. Mao na karon ang dagway sa Kristohanon. Pero si David igsoon, he chose to worship God.
Bisan pa sa iyahang mga kalisod, bisan pa sa iyahang problema. Gidayig niya ang Dios, tuwa siya. No, gadayig sa Ginoo. Kita karon ilhan nimong Kristohanon, naay problema wala sa sulod sa tiguman. Ang tuwa sa tiguman kadtong mga kuno walay problema, pero dili tanan. Ang uban din ha mga igsuon, dili po na nagpakitang tao, nagsalig lang yun na sila sa Ginoo. Amen ba mga igsuon? No, naay uban karon tuwa sa ilahang mga kasimbahanan, taliwala sa mga problema, still ga-join og mga worship. Tuwa gyapon ga prayer, kasalig sa Dios. Wala gabasol sa Dios. No, ang atong prayer dili na to ingnon, Lord, unsa naman labing nasayod ang Dios, He is sovereign. Pwede na to ingnon ang Dios, Lord, rescue me from my persecutors. Lord, ikaw ang akong manlalaban. Ikaw Ginoo ang mukuha kanako ni ining maong kahimtang sa kalisdanan. Dili bagod pwede ingon ana ang atoang prayer. Kay naka-experience tag injustice, sige na lang gyud ta og balos ug maot dito sa mga tao. Igsuon si David, nagbasol siya even sa pagputol. No, sa kadtong sinina sa iyahang hari, nagbasol siya. Ang iyahang mga katawhan kauban dito sa sulod sa langob nagingon, mao na ni imong chance. Patya na ang imong kalaban. Wala siya ka-dare sa pagbutang or paghimo og maot. Karon mga igsuon ang mga tao tan-awa ug unsa ang ilahang mga ginabutang dina sa ilang Facebook. It reveals kung unsa ilang kasing-kasing. Muna, be careful, especially mga Kristohanon, dili na ko magproblema ang mga non-believers, dili mo unsa na dili magtotoo sa Dios kung ang ilahang mga pinulungan din na mga maot, sigig pakig ngitag trouble, mga troublemaker man na kanang mga dili iya sa Dios. Pero kanang mga Kristohanon, bantayin ninyo even ang inyong mga postings dinri sa Facebook. Or unsa pa din nga mga platform nga gapost mo, gapadayag mo sa inyong gibati. Ultimo inyong mga silingan, dinha ninyo libakon. Ultimo inyong mga gagmay nga issue sa sulod sa balay, diha ninyo i-plaster sa Facebook. Hello, kung Kristohanon ka, ako kang ingnon igsoon, undangin na. Maunay nagapabira karon, maunay nagkapahimo na to sa mga Kristohanon nga ginakatauan ta. Maulawan ta kay ngano ang ato ang mga ginahimo. Dili mao. No, dili ta ga-pretend also diri sa ato ang mga ginahimo. Kasi dapat gina-share nato kung unsa gayud ang tinuod nga Kristo nga naa sa atoa. Amen ba? Igsuon ko. Ikaw ang makahimo ni ana nga desisyon karon. Dili ako, kundili ikaw. Pinaagi sa pulong sa Ginoo karon igsuon. Himuon ka sa Dios nga gawas nun. Sama ni David. Instead nga magdumot because of injustice, gipsalig niya tanan sa Ginoo. Lord, you are my rescuer from my persecutors. Lord, ipadayag ang righteousness nga naa sa ako karon. Maunay igiingon ni David igsuon sa maong mga salmo. You see? Dili na to ingnon, Lord, maayo kong tawo. Kundi Lord, ikaw ang naghimo na kog maayo. Ipakita sa ilaha, Lord, nga maayo ang imong alagad. Maayo ang imuhang anak. Pwede na to na himuon. Igsuon ang Dios, no, mamuhat siya. Kung hangtod karon ga struggle pa ka igsuon, be like David. No, magampo. Mupili sa maayo instead nga dautan ang himuon. Praising God. No, taliwala sa mga problema, gadayig sa Ginoo. Taliwala sa mga problema, musimba sa Ginoo. Hallelujah. Amen ba? Igsuon ko diya sa atong Ginoo. No, ayaw tagai pa og labaw nga mga problema, dugang pang problema because sa mga wrong nato nga mga choices. Diris kalibutan, we will experience troubles. Even mga injustices, ma-experience nato na. But take heart. No? Ayaw kabalaka.
kay gibuntog na ni Ginoong Hesus ang kalibutan. Kita karon, mga Kristohanon, taliwala sa tanang mga ginabato sa ato, ginamaot ginadaot even mga fellow believers kuno nato, mudaot sa ato. Imana nato, do na tayo man lalaban ang atong Ginoo. Let's pray no nga mahisama kita magampo ni David. Gapalaban, in every prayer gapalaban, walay siya, puro ang Ginoo. No, exalting God. Walay mga maot nga istorya batok sa uban. Pwede ba nato na himuon mga Kristohanon? Kung pwede nato na himuon, then do it now. No, himuon na nato ni. Kita usahay ang reason nganong ang mga tao sa atong palibot. No, dili sila mutuo sa ato ang Kristo. Di sila mutuo sa atong Ginoo kay ngano ang atong kinabuhi. Gahimo tag mga choices nga di mao. David made a choice. Dili niya sakiton ang iyang agalon. Kita karon no, fellow believers, dili nato sakiton. Let's just pray. No, sa atong Ginoo, ang atong Dios, ang atong manlalaban. Himuon na nato ni igsuon. Usbo na nato atong gawi, di ba? Ang nahiusa na kang Kristo, bag-o nang binuhat ang daan, miagi na, lantawa ang bag-o miabot na. Question is, makita ba ang kabag-uhan nga ri sa ato? Sa time of injustice, makita ba gihapon ang Kristo dina sa imong kinabuhi? No, unta igsuon, maituboy nato ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Every day of our lives. Amen ba? No, so nining kabuntagon igsuon, ang atong oras 6:49 na. No, ato ang iduol sa Ginoo kining mga lesson usab nga atong natun-an karon in prayer. Let's pray. Father in heaven, Lord, thank you. Imo na usab kaming gitudluan. Imo na usab kaming gitaganong example, the life of David. Bisan Lord sa mga nasinati niya sa iyahang agalon nga si Saul, ang injustice, still he chose, Lord God, nga dili mo pasakit. Iyang gipili Ginoong Dios nga ikaw ang iyang gisampit. Lord, nga dinha gikan kanimo ang among pagkamatarong. Lord, dili namo pwede i-correct ang amoang mga sayop pinaagi sa paghimog sayop. Yes, Lord, two wrongs never make a right. Hallelujah. Busa Lord, kung naamay gahimo sa mua og mga kadaot, Lord, mas pilio namo Ginoo nga magpakahilom na lamang og dinha mutug-an sa imuha. Maglikay na lamang Ginoo sa mga ginabato sa amua. Lord, ug manggani Ginoong Dios, naay mga kaigsuonan, even ako Lord nakasala, nasipyat Ginoo, ni himog mga lakang, ni balos, ni istoryag dili mao. Lord, forgive us. Hallelujah. Tungod sa pagkatawhanon Ginoong Dios, nasipyat kami. But Lord, I know, kang kinsa kami gaduol, ang Dios nga mo pasahilo, ang Dios nga mo papas, even sa mga kasaypanan namo. Lord God, ikaw ang among gisaligan. Kanimo Lord God ang among pag-ampo. Pasayloa kami Lord God, hatagi kami right mind. Ginoo, aron sa pagdeal niini nga mga matters in life. Thank you Lord. We give you glory and praise. We worship you Lord God, pinagi sa imuhang mga pulong today. In Jesus' name we pray. Amen. Og amen. Hallelujah. Praise the Lord. No? Salamat kaayo sa matag usa nga nagpabilin pagyapon, no? 11 viewers na ako nakita karon. Ganina nagpitik-pitik tag 13, no, 14. Praise God. No, karon do na tay 11 viewers. Salamat no sa tanan nga nakigduyog ka nato karon. No, alang sa ato ang mga greetings usab, no. Ako alang i-greet, no. Gusto lang nako i-greet ang matag usa nga nag-effort usab. No, kani usab mga kaigsuonan nga naga-comment, no. Gusto lang nako pasalamatan ang mga nag-comment. Once again, no, kana Brother Neil Rehas, Sister Olga nga mga una-una na nga nagpadayag kaganina, nag-share na. Thank you. Sister Mimi Bayo, good morning. Ug niya pa, amen. Good morning.
Pastor Gonzales also. Pastor Vic is watching. Thank you, Pastor. Igsoon Vilma Gasal. Good morning, everyone. Ingon siya, no? Good morning kanimo din na. Igsoon Vilma. Sister Didi Tanghente is watching. Sister Apple, no? Good morning, Sister Apple. Ug niya pa, good morning, Pastor. Maing buntag nimo din na. Igsoon Apple. Amen. Pastor Vic also nag-ingon, good morning, Pastor, and God bless you. Thanks for the nice message. Amen. Thank you, Pastor Vic. Good morning nimo din na. Sister Merlin Biwang is also watching. Thank you, Sister. Good morning, Pastor. God bless His Word. Kumbati also ingon ni Sister Margie. Amen. No, Sister Olga usab naka-comment. Amen. Sad reality na sa mga leaders and Christians nga mga siloso. Dili madinawaton sa mga ginagamit sa Ginoo nga iyang gina-empower or gina-raise ni Lord to be a good servant. Amen. Ana lang yun na, sister, no? Pailob lang yun ta. Because dili po ta mahibawan nga good, no? Kung kung ang mga bad, dili po magpadayag. So di na nila makita no nga, wow, bintaha ni kay, or maayo ni, kay makita na to ang goodness taliwala sa mga dili maayo nga mga kahimtang iyang ginagian still, no? Gatumaw ang mga bag-o nga gina-raise sa Ginoo. Thank you, Sister Olga. I know, no, ang Ginoo gagamit gayod sa matag usa ni adtong willing nga magpaubos. Hallelujah. No? And mahimo gayod kitang good nga mga servant leaders. Hallelujah. It's a declaration. Thank you kaayo, Igsoon Olga. Sister Margie, thank you for sharing. Oo, kumbati lamang din na kanunay ang akong wife, si Almira. Shalom, everyone. Oo, salamat kayo ni mo din na palangga. No, and also Brother Romelo Calanza. No, thank you sa mga prayers. Always lang yun ang atong mga praying hands din na, no? Thank you kayo, Brother Calanza. Also, Sister Alma Limco. Good morning, Pastor. Amen. Thank you kayo. No, Sister Alma. Ate Elena Breeze, no? Thanks for watching, ate. Good morning ni mo din ha. Blessed day, Pastor Don, and to all listeners. Thank you kayo, Sister Lorvy. Oo, blessed morning everyone. Ingon nga akong pag-umangkon si Biggie. No, thank you, Big. Thanks for watching. Pastora Neneng Nakita, nakapa-amen usab. No, amen, Pastor. Thank you sa mga daghang amen. Good morning, Pastor. Ingon si Ate Elena Breeze. Thank you, Ate. Brother Arnel nga patano, nakapa-amen usab. Thank you. No, Brother Diosdado Danda din na sa kabasalan. Thanks for watching, bro. So, daghang amen. No, gikan ni Biggie. Praise the Lord. No, Ma'am Estrella nga makapobre. Amen. Thank you, Lord, for everything I have you provided me. God bless us always. Thank you, Ma'am Estrella. No, Alma Flores is also watching. No, murag naani siya sa US. Thank you. Betty Himoya is also watching. Thank you po. Salamat, Pastor, sa imong message nga ako na ayagan. Thank you, Lord. Amen. Thank you kaayo no sa tanan nga mga kaigsuonan. Nga ni comment gayod karon, no? Salamat kayo sa inyong time. I believe ang Ginoo magapadayon sa pagpamuhat matag usa ka nato. No, just believe, no, tuohi usab nga diri sa atong kinabuhi daay himuon si Lord. Amen. No, dako siya himuon ug dako siya ginahimo karon pa. Hallelujah. What a great God. No, nga atong ginaalagaran. Busa ala, paubos. Ina sa atong Ginoo, bahalag unsay istorya nilang maot batok sa ato padayon igsuon, no, sa pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo na mo'y bahala mo serve sa justice even with the injustices nga atong mga na-experience karon. So, hangtod sunod di gayon, salamat sa tanan nga mga kaigsuonan nga ga-effort gayud usab, no, sa pag-comment, watching, sharing, no, thank you for liking. Oo. Ug unsa pa man din na himuan na ninyo nga makapadasig usab kamo kitang tanan, no, gamiton ta ni Lord. I declare tanan nga mga naa karon gamiton sa atong Ginoo sa iyang mga pamaagi nga makahatag og himaya dinha sa iyang ngalan. So salamat ug hangtod sunod di gayon diri ra ko taman. Bye-bye.